Tingnan niyo 'to mga kaklir. Hindi ito mangyayari kung hindi ito iniutos ng Pangulo. More kickbacks, kickbacks, kickbacks. Oh. Okay, transfer na po tayo sa kapila so that we can start our first briefing. Thank you po, MBC. Magandang hapon po sa ating lahat. We'll now begin our press briefing regarding the restitution. Be led by the Secretary of Justice, Frederick Vida. Sige po, ang mga itsura nila mukhang pagod na. Parang walang talagang tulugan. Ganyan talaga. Yan talaga dapat magtrabaho. Walang tulugan, mga kaklit. Yung itsura ni Sec Vida, oh. Nahin na lang po namin yung pagsasauli kanina. I understand, sir, di ba, parang ang balance niya ay 190 around that figure. Ano po yung kasunod nito following the return of 71 million? And meron po mga observation na parang luma daw po yung mga banknotes. So yung mga ganyan observation from netizens. Would you have any information saan po nang galing ito, itong cash na ito na singoli niya? Yun talaga ng mga netizens, pati itsura ng pera nakikita, no? Luma daw, luma. Siguro, mga kaklit. Kaya siya luma. Hindi siya galing sa bangko. Well, anyway, yung bang galing sa bangko, bago, di ba? Ba't siya luma? Kasi matagal nakatambak. Matagal na nakatambak. Okay, sige, tuloy. Okay, good afternoon. Yung pera na sinuli, no, you're correct that there's still a balance of 190 million from the total 300 million that Mr. Alcantara committed to return. Now, if the question is when or what is expected as far as the balance is concerned, over time, we will definitely make sure na yung kung ano yung nakalagay sa memorandum of agreement, no, na amount na isusoli, may soli nila sa panahon. Binanggit na namin ito nung nakaraan, no, nung may nagsoli ng 40 million, na hindi naman ito kasi nangangahulugan na may obligasyon na isoli mo lahat, no, nung kailangan mong i-restitute agad-agad. Dahil sa kailangan natin unawain na meron silang mga accounts, no, like Mr. Alcantara, that are included in the freeze orders issued by the Court of Appeals. So it will really take a while before they will be able to get the money. No? We don't ask them kung saan nila kinukuha. But of course, with that observation that you made, I think efforts are also being or will be undertaken to try and track anong pinanggalingan nito. Ito ba binidro sa bangko? Ito ba kung saan nanggaling? No? Probably that's something that we can inquire from Mr. Alcantara himself and from the lawyers. Yung nauna po na 110 million na ibinalik niya, na-check na po yung land bank. So, it's already with the National Treasury. Tama po yun. And then, sir, when are we gonna expect na mabuo niya yung 300 million? And possible ba, sir, na madagdagan pa to? Kasi may mga comments din yung netizen na imposible naman na 300 million lang yung kinita niya sa ilang taon niya na naging district engineer sa DPWH. Ito naman sa akin, mga kaklir. Okay, magaling. Yung mga netizens kasi, talaga magaling mag-isip. Pero, paano naman nila nalaman na hindi lang yun? Or paano naman nilang naisip na hindi lang yun? Diba? Ilang proyekto ba to? Lahat ba meron? So anyway, tingnan natin. Ano masagot dito? Tulad ng mga, salamat sa tanong ha, at salamat din para sa pagkakataon na mabigyan namin liwanag yung tanong ng mga kababayan natin. Tulad ng pauna na namin sinabi, ito ay bahagi nung sa kanyang dinisclose, di ba? Kasi tulad nung sa patuloy naming pag-uusisa doon sa ating mga testigo, naglalahat sila ng alam nila. Pagkatapos sila maglahat, sinabi nila na para sa mga na-deliver naming pera, ganito yung aking kinita. At yun ang pinagmulan. Tandaan natin, yun ay base doon sa mga nabanggit na yun lang. Tandaan nyo, tulad ng sinabi ko, ang pagkakasabi ko, pag may bugwit na nagbulong kay Secretary of Justice or sa panel of prosecutors, na hindi, may kinita pa yan dito sa transaction na to, hindi po yung kasama. Diba? Okay, in other words, pwede pa yon hingin. So ngayon, ang hingin nila mga kaklir, maliwanag na yung lang naaayon sa statement. So doon muna sila magsisimula. Para may pagsimulan. Diba? At ang maganda dito mga kaklir, ang maganda dito, ito mga taong to, pumayag na magsoli. At ito daw ay parte ng Memorandum of Agreement bago sila maging or ma-under sa protection program, witness protection program. Kasi bago ka maging parte ng witness protection program, meron dapat na gawin na Memorandum of Agreement. Kasunduan yun eh. Yun yung gusto nila, magsoli ka. Bakit? Mga clear. Madali naman kasi ang daling intindihan, bakit kailangan magkaroon ng restitution? Una, di ba? Nag-tell all. Pag-tell all, ibig sabihin, umamin ka, nagnakaw ka. Di ba? Umamin ka na, nag-tell all ka na eh. Sasabihin mo ngayon kung sino yung mga kasama mo. Mga didiris pag ganyan may nagsole, Attorney Clay, sasabihin sila ulit daw para nakawin. O, di ba? Rosario das. At least nagsole, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, walang nasole. Puro kabig. Kabig. Michael Yang, kabig. Di ba? Puro Michael Yang, kabig. Oh. Ni wala tayong nakitang anino kasi hindi nga nasampa ng kaso si Michael Yang. Kahit ang binenta-benta ng Farmally, overpriced, at the same time, yung pa-expire na.
Gusto ko lang ipakita dito na kahit pa paano, ulitin ko na naman pupurihin ko po si Mayor Vico Soto. Nakikita niya yung effort ng government. Nakikita niya na nasa tamang momentum tayo. Na-appreciate niya yung nagagawa ng gobyerno, especially ni Pangulo. Na kung hindi nga daw, sabi niya, 6 months ago, wala ito. Nakita niyo yung video ni Vico Soto, diba, ni Mayor? 6 months ago, wala tayong nakikita ganito. 6 months ago, parang may impunity, especially the Discayas. Pero after the president said that, mahiya naman kayo, na iba ang mundo sa Pilipinas, especially when it comes to construction, na iba. And Mayor Vico Soto appreciated that. Imagine nyo mga clear, nag-start lang ng full blast ng kasuhan natin. 4 months lang. Pero eto na, may nagsusoli na. Pero bakit? Yung iba, bagal na bagal. Meron akong kilalang mayor. Ang sabi, yung ICI, mabagal. Ikumpara nyo ngayon, si Mayor Vico Soto, saka itong isang mayor, na matagal na nag-iimbestiga, pero walay pa rin. Pero kung makapinta sa ICI, mabagal. Mabagal. Samantalang si Mayor Vico Soto, natutuwa siya. Kahit pa paano, may nangyayari. 6 months ago, wala. Walang nababanaag na ganito. Sabi niya. Diba? So, sino talaga yung nakikita ang good governance? With action. Mahirap yung good governance na walang action, puro bibig. Jollibee. Pabida. Diba? Oh. Bakit magkaiba yung tingin nila? Bakit si Mayor Vico Soto, appreciated? Si isang mayor, walay. Hanggang ngayon, di pa nakakasuhan. Yung matagal niya na iniimbestigahan. Di ba? Oh. So dito mga krip, napakita ko lang dito. Okay, hindi pa nasusoli. Bilyones? Ba't may nagsusoli? May nagsusoli kasi yan ang gusto ng Pangulo, yan ang inutos. At kaya naman pala. Diba? Kaya naman palang ilagay sa Memorandum of Agreement. Makaklear, ang pinakamaganda dito, Antonio Tumparan sabi niya, mga dilaw at NPA nagtatago sa name ng militants, never nila pinuri si BBM dahil gusto nila sila ang mamuno sa bansa. Mga dilaw at NPA. Actually, kay Representative Leila de Lima, wala naman ako nakikita masyadong negatibo sa kanya. In fairness, kaya somehow, kay Representative Chen Jokno, medyo parang nababagalan pa siya. Pero, lawyer naman siya eh. Humawak naman ng kaso si Representative Chen Jokno. At alam niya kung gaano katagal mag-aral na isang kaso para maisang pa to. Diba? Medyo 4 months. 4 months. Marami na nagawa. Nagsasoli na ng milyones. Ang dami na na-freeze na assets. Ang dami nang nagtatago. Mga clear. Diba? 4 months. Pero sila, dapat, mabilis din yung paggawa nila ng batas. Problema lang kasi, mga kakli. Baka, dapat maayos na mabuti yung batas na yan. Baka. Pag hindi maganda ang salansan na yan, at sobrang power ay ibibigay nila sa Independent Commission na yan, masasaklawan ng Ombudsman, masasaklawan ng DOJ, masasaklawan ng NBI, masasaklawan ng DILG, masasaklawan ng, AMLAC, BIR, baka ma-declare na unconstitutional. Kaya dapat ayusin yan. Sila ang trabaho nila yan. Trabaho nila yan. Pagandahin ng batas na yan. Si Pangulo, pag nakitang walang question niya sa legal, pipirma lang yan kasi priority bill niya yan eh. Pero gawin niyo muna ang trabaho niyo. Huwag niyo isisi sa Pangulo yung kakulangan niyo. Kung mabagal kayo sa Kongreso, hindi ako nagbibintang mga kapatid. Baka i-quote na naman ako dito. Hindi pa ako nagbibintang. Kung lang, mabagal kayo dyan, sa inyo na po yan. Sa Kongreso na yan. Hindi trabaho ng Pangulo gumawa ng batas. Pero nag-declare siya ng priority bill. Ibig sabihin, priority niya yan. So, gawin nyo na. Diba? Diba? Imagine nyo, pwede pala mag-restitution, ilagay sa MOA, pero tinututulan ni Senador. Diba? Wala man na ba-violate dun eh. Ibig sabihin, kung di siya papasok sa Witness Protection Program, it means kulang. Kulang ang sinasabi niya. Hindi siya tell-all. So, bibigyan naman ng protection, hindi tell-all.
Walang good faith. Eh, ito na yung chance mo ng gobyerno na makahagil for the good of the government, for the benefit of the government. Diba? Kung kaya na maisuli, sinabi na nagnakaw siya, di mo papasusuli, hanggat na dyan. Ano yan? Habang humihiling, nauubos yung pera. At saka mo pasisingilin, pagka civil case na, tapos na yung case. Eh di ubos na rin yan. Diba? Pwede naman kunin, no? Oh, sabihin daw ng DDS, sabi dito, nanakawin na naman daw. Excuse me, si dating Pangulong Duterte ang umaming magnanakaw. Si dating Pangulong Duterte ang di nagpa-imbestiga ng ghost projects niya. Kaya wag ipahit sa Pangulong Marcos Jr. at sa administrasyon na ito. Dahil sa administrasyon na ito, marami na ang nakukulong. Marami na ang magkakaroon ng warrant of arrest. Marami na nagsusulit ng pera. Marami na ang naamlak na freeze ang assets. Marami na rin ang tatago. Diba? O, yun. Mga ka-clear. Diba? So, bakit kaya yung mga natutulog sa pansitan, hindi nakikita itong ginawa ng Pangulo? Hindi nakikita yung ginawa ng ICI. Pagod na pagod ang ICI. Mga ka-clear. Pero, may isa dyan, di matanggap. Di matanggap na wala pa siya napapalakas hanggang ngayon kahit matagal na siya nag-iimbestiga. Parang sumasakay sa issue. Kapag ka napangalanan na, ito yung thing, i-observe it. Observe it, mga kaklir. May isa ako napapansin na magaling. Magaling sa interview. Pero wala siya binabanggit na name. Pero, kapag ka sumabog na yung pangalan, as in sumabog na yung pangalan, na hindi na makakakontra kahit sino, doon lang siya magbibigay ng name. Ha? Yusek Cabral. Wala siya binabanggit even before. Even before. Pero ngayon, patok na ang pangalan ni Yusek Cabral. Sakay. Yan. Yusek Cabral. The most powerful Yusek. Never mentioned before. Diba? Kaya nga hamon ng hamon si Senator Trillanes Diba, Pensier? Oh. Mga takot mag first call. Diba? Yan, sabi niya sa isang interview na ayaw niya, na baka siya ang mabueltan or something na makasuhan siya. Diba? Ganun. Unlike Senator Trillanes. Pag alam niya may ebidensya siya, go! That's real, good governance. Yun ang totoo. Hindi. Bibig lang. O, ang daming umaaray. Sa ginawa ng Pangulo, ang daming umaaray. Daming tinamaan. Never happened before. Tapos ngayon lahat sila dyan, magaling. May listahan ng ganito, may listahan ng ganito. May listahan daw siya. Maliban kay Maliban kay Representative Leviste May isa pa nagpapanggap na may listahan din siya. Pero never mentioned before. Ano ba? Kilala niyo kung sino yung may isang listahan na yun? Diba? Baka nagigil yung interview niya. Yung mailig din mag-interview. Meron din siyang listahan. Daw. Tinanong kung galing DPWH. Hindi. From other sources. How can you say it's genuine, authentic? Diba? Sabi ko lahat magaling. Pakinggan natin to. May sinabi pa ulit sana. Particular po tayo, ito lamang doon sa mga covered na transactions na kanyang disclose at covered ng ating MOA. So, very precise tayo doon na yun ay, ang saklaw lang noon ay yung mga bagay na natin, yung mga proyekto natin. So, kung wala doon, tulad ng sinabi nyo, ay imposible naman yan lang ang kinita. Pag nakakala pa tayo ng dagdag na impormasyon na may kinita pa sila, pananagutan din nila yun. At tandaan natin, yung kanilang discharge, di ba? Pag witness. Oh, ito at sa mga kanila. Dami mga netizen. Oh, bakit yan na? Marami naman kinita yan. O, yun nga. Bigay kayo yung proof. Yun naman importante dito, di ba mga clear? Bigay kayo ng proof. Kasi nag-judgmental na kayo na hindi lang yan yung kinita niya. O, anong proof? O, sabi naman ni Sec Bida, kung meron pa, tell us. Kasi, kung may bagong darating, hindi yung kasama sa MOA. Ibang usapin yan. So, give us details. That's the point. Hindi ba huhula lang, tagal-tagal niya sa DPWH, yun lang kinita niya. O, di ba? Judgment talaga. Anong proof? Na hindi lang yun.
O, kung may proof kayo, sabi naman ni Sekbida, give us details. Sisingilin. Yeah, matagal talaga ang proseso ng kaso. O, Shiro Kansaka, di ba? Matagal. Pero in 4 months, may kaso pa sa BIR, may kaso sa AMLAC, may kaso sa DOJ, may kaso sa Ombudsman. Ano pa? Ano pa? Di ba? PBBM's admin has accomplished so much but hardly anyone wants to give him the credit he deserves. Tangerine, yes. Kasi lahat sila pabida. Lahat pa interview. Diba? Dati hindi naman ganitong buhay eh. Siguro because sa SOCMED, no? Lahat yan, lahat sila gusto may hawak na mic. Tapos, yung totoong kwento, wala. Anong nangyayari? Sa press ko nila, yung iba? Opinion. Unverified. Report. Katulad ni po baby, no? Na promil baby. Mga ka-clear. Hindi ko alam kung saan ang linyahan itong batang to. Ha? Pero, di ba, si Duterte, naging maganda ang ano sa kanya. Ang naging papel sa buhay niya. Bakit? Binigyan siya ng franchise, di ba? Pakita ko sa inyo. So, di ko alam kung ganun kalaki ang utang na loob niya kay dating Pangulo Duterte. Yeah? Kung ito'y napaborano, dating Pangulo Duterte, ay tayo. Wala. Wait lang. Diba? So, di ko alam kung siya ay neutral. Duterte Oke's franchise of solar power firm owned by Loren Legarda's son. Kailan yan? 2019. Magkano ang kinita niya dito? President Rodrigo Duterte has signed a franchise for the operation of Solar para sa Bayan Corporation, a renewable energy distribution firm owned by the 25-year-old Leandro Leviste. 25 years old lang. Diba? Saan bigyan ng franchise? Siya nabigyan ng franchise, ang ABS-CBN, hindi. Diba? So, maganda ang naging relasyon nila because of this. Ang picture nila. Diba? Ito si Kusi. Parte ng energy. So, diba? I don't know kung may relasyon ba to sa pagiging representative Leviste niya na hindi na-appreciate si PBBM. State witness discharge ka from criminal liability. Yun ay doon sa particular lang na inamin niya ang partisipasyon at ginagamit natin yung kanyang testimonya. Doon sa ibang mga usapin, di ba? Na hindi niya inamin o nakadiscover pa tayo na siya ay sangkot sa ibang criminal activity o sa ibang krimen, yun ay patuloy niyang pananagutan. Sir, I know this is not part of the topic, sir, but may we know if former Undersecretary Catalina Cabral is one of the respondents in the 11 flood control projects po na ongoing ng PI dito sa Department of Justice? Yes, we'll take note of that question, but we go back to that later. Isettle muna natin lahat. Any question on the restitution first? But we do note, no? But let's take note of that question. We will respond to that. Thank you, sir. Kay Justice Andres Reyes. Hi, Justice. Good afternoon po. Marco po from SMNI. May we know po kung ano pong agenda natin dito. Ano pong, we know po the first time yung colleagues say, ano pong reason bakit tayo nandito? Letter addressed to me personally by Secretary Bida. I felt it na parang bastos kung hindi ako punta personal sa kanya. It's an honor to be invited here, so I'm here. Pero may napag-usapan po ba? Actually, ma'am, this is triggered by the objective, no? The objective of having the ICI. Tandaan nyo nung isang beses yung 40, magkano yung last na, 40 million, merong representative from the ICI. The objective here is for the ICI, for this, yung restitution to be visible sa ICI. That's why, as much as possible, we invite the ICI to send their representative. Again, we are graced with the presence of the chairperson himself. So, sa amin po sa rangalan din po na narito si ICI. Ito po ay pagpapatunay na tulad po ng mandato ni Presidente. Tulong-tulong po ang pamahalaan dito para makamit natin yun. Ang pagpapakita po na magkakasama kami ngayon dito ay this is basically tulong-tulong iba't ibang ahensya, iba't ibang agawaran, iba't ibang instrumentality ng pamahalaan para mahabol natin yung dapat mabulit. Makamit natin yung dapat nakatawa. Diba? Lahat na ahensya involved, inutusan ng Pangulo magtrabaho. Pati NBI, ang bilis din ng NBI ngayon. With Director Lito Magno, bilis ng NBI. DOJ. Ngayon nga, buti AMLAC, mabilis na. Sabi nga natin, may tatanong kasi dito mga yun yata kung di ako nagkamali, sorry kung mali. Parang si Congressman Elisa din. Sinabi niya na parang, hindi ko alam kung si Congressman, basta, doon sa kaninang press ko nila Congressman Elisa, sa kanila, nila Leviste at saka ni Saldana. Meron ako nadinig doon sinabi, mga kakrin na, bakit si ganyan, hindi pa napi-freeze yung assets? O si Cabral daw, ba't hindi pa napi-freeze yung assets? Ba? Teka lang. Iba dapat tinanong,
ang tagal lang involved ni VP Sara tungkol sa di umanong paglustay ng confidential funds. Hindi pa rin na-freeze yung assets niya, di ba? Yun yung tanong natin eh. Sa AMLAC eh. Kasi ang AMLAC before, sorry po, ipagpaumanhin nyo to. Ang napansin ko lang before, hindi sila proactive, reactive sila. Pag may kaso sila mag-freeze. That's not the point. The AMLAC has its own power to initiate investigation. May news nga lang about plunder, they can already make an investigation and then freeze ang assets sa CA. Mag-request agad sila petition, ex parte. Sabihin nyo, sa dami ng issue kay VP Sara tungkol sa di umanong paglustay, kung pati sa ALN, tingin nyo yung asset nandiyan pa. AMLAC? Di ba dapat tinatanong yan? Ito mga ibang mamabatas to, dito tinatanong dati. Ngayon, tagtatanong sila, bakit si Cabral hindi pa na-freeze ang assets? Eh, tanong ko, bakit nga si VP Sara hindi pa na-freeze yung assets? Di ba? May mga issue, di umanong paglulustay ng mga Duterte, di umanong yaman, hindi pa na-freeze yung assets. Yun lang ang tanong. Di ba? Kong Elise? JD Sinab, okay, strongly agree to that. Give credit where the credit is due, whether they like the president or not, give him the proper credit. Tama. Di ba JD Sinab, science and facts? Yun lang naman yung point eh. Ang dami nang ginawa ng Pangulo dito. Pero lagi sinasabi dito, wala pang ginawa. Ha? Kong Elise? Kong Saldanya? Parang wala pang ginawa. Pakinggan nyo yung buong ano na yun. Yung interview na yun. Parang walang ginawa. Walang nangyayari. Yun yung lumalabas. Nasaan na daw yung pinakulong? Hello? Gising? Hindi hoy gising. Hello? Gising? Nasa Earth kayo? Earthlings kayo? Di ba? Magaling sumakay nung pinangalanan si Sara, si Speaker at Saldico. Saka siya nagsabi, nung mga DPWH, sabi, ni BBM, siya din daw noon, sumisigaw ng korap, tapos kay Yusek din, nagmamagalong talaga. Samantalang Banat Boy, hindi mabanggit-banggit dati. Wala. Ayaw magsalita. Meron siyang interview ganun, ayaw magsalita eh. Ayaw niya mag-name names. Baka siya yung, may something that pinakita ko na dito yan eh. Meron siya ganun. Can you name names? Yung tungkol sa ano to eh, mga clear. 30-30 ba yun? 777? 777. Can you name names? Wala. Wala siyang binanggit. Oh, tanong natin, nasa na yung issue ng 777 saka 30-30-30? Sana yun? Namatay na? After elections? Nung ang Pangulo magpapaimbestiga, sakay, daming sumakay. Sa dami na sumakay, nakalimutan nila ang Pangulo, ang nauna dito. Na wala naman silang say dati. As in, wala silang alam. Kung may alam naman sila, tikom ang bibig nila. Kung hindi pa pinakita ng Pangulo ang tapang niya na imbestigahan to, wala kayo dyan. Kasi wala kayong tapang noon.